Okay, hello! Nandito tayo ngayon sa bagong bahay na pinagawa ko through using a burr method. So ngayon, i-introduce ko sa inyo yung natapos ko na first project using a burr method. So ano ba mangyayari after na pinagawa? Papakita ko sa inyo ngayon yung unit 1 natin. Ano ba yung view ng isang unit 1 na isang condo concept na design ng isang unit. Tara, tingnan natin sa loob. Okay, kung makikita natin dito, meron tayong natapos na this is a wide window. Kung makikita natin, makita natin yung view sa labas. At nagandahan nito, meron siyang window na pwede mo siya mabuksan. Lahat ng area ng window na to ay pwede mo siya ma-open. So, yung kagandahan nito, mas less yung kailangan natin ng aircon, or baka optional lang kung gusto mo maging aircon kasi meron na siyang well-ventilated na. At pwede mo siya mabuksan dito para yung hangin makapasok pa sa loob. So, dalawa. So, meaning, madami siyang mga windows na pwede mo siya ma-open. At yung dining area naman, parang sinunod namin dito yung mga cabinet na para sa mga kondo na minimalist na design. So, ito yung mga handle niya na parang wala lang. So, makikita natin open to. Kung may mga gusto kayong lagyan ng mga gamit, dito mo lang ilagay. So, dito yung portion nito naman, ito yung ano natin, yung paglutuan. So, pwede ito ma-convert into sa electrical or sa gas stove. So, dito yung kitchen natin. At sa portion na to, ito yung mga pwede tayo lutuan natin o maggamit kayo ng mga pinggan ninyo, dito yung lagay. Or either dito ilagay yung ref. So, kagandahan dito, meron naman tayong table na dinikit ko na para makasya natin yung space. Kumbaga sa maliit na space na 355 square meters, pwede natin malagyan ng dining. So, pwede natin ito yung upuan at pwede ka na makapag-watch ng TV. So ngayon, titingnan natin ngayon yung toilet at saka one bedroom. So tara, papakita ko sa inyo yung natapos na natin. So dito yung shower natin. So dito yung lagay natin yung sabon. At meron naman tayong towel dito na paglagyan at saka yung tissue. So, dito yung window para at least malabas yung hangin sa loob. So, daylight yung ginamit natin para mas maganda tingnan at saka comfortable. So, punta naman tayo ngayon sa ating room. So, dito yung 1BR na yung 1BR natin, kung makikita natin, is meron siyang double deck. So, kasya dito yung tatlong tao. Bakit? Kasi meron siyang expandable na pwede mo siyang magamit. Kung meron kang mga kamag-anak or friend, barkada, gusto magstay dito. So, ito yung pwede nila magamit pa. So, kasya dito yung tatlong tao. Yung kagandahan dito, yung sa cabinet is meron, sa steps naman dito, meron siyang drawer. Lahat ng steps siya may drawer, titignan natin. Ang purpose ko dito, para yung mga gamit ng mga bisita o gusto mag-rent dito, so meron siyang paglagyan. So parang min-maximize natin yung space para magamit natin. So ito yung ilaw, para kita natin mas maganda, may ilaw. So yung kagandahan dito, meron pa siyang extra cabinet na kung galing yung mga nagre-rent dito from ibang bansa or from other town or provinces, so may gamit sila na pwede paglagyan. So ito yung yung cabinet. So dito yung mga drawer natin, kung may mga computer tayo or gusto tayo mag-work dito sa table na to, pwede natin magamit. And then, good thing, kasi yung window natin, sabi ko nga, wide window siya, both side, at saka dito side. Yung pagpasok mo lang dito parang hindi makitid or tawag dito yung malit, parang feel mo na hindi ka comfortable. So dito, yung purpose natin, meron siyang wide window din para yung pagpasok ng hangin from the living area, papasok dito, is papasok yung lamig. So yung init, pwede naman makalabas agad kasi meron siyang mga window din dito na pwede natin mabuksan. So lahat to, ng mga window dyan, mabubuksan natin. So yung kagandahan dito is maganda yung view.
Kumbaga, parang kahit natutulog ka, may makikita ka mga trees at mga halaman na nagbibigay sa'yo ng comfortable. So, sa ngayon, this is a 35 square meters, yung floor area nito. So ngayon, pinaplan ko na ipa-Airbnb dito and per night yung rent ko dito. So yun yung main purpose ko to earn a passive income through this kind of investment. So kung may questions pa kayo, so you can comment down below or message me in my personal page para masagot ko. So next natin papakita yung unit 2, which is meron na magre-rent this week yung unit 2 natin. Pero papakita ko sa inyo yung deliverable ko doon sa magre-rent doon sa unit 2. So thank you.